Kumusta po kayo? Amen. Okay. Pag-usapan po natin ngayon, pinamagatan po itong From Little to Much. Iyon. May pangako po sa Job 8 verse 7. Ang sabi po doon, and though you started with little, you will end with much. Amen. Sino pong gusto yon? May pangako. Di ba? May pangako eh. Kaya may pag-asa. Every time may pangako, may pag-asa. Alam nyo, one thing na sigurado tayo ngayong araw na ito, bago tayo umuwi mamaya, makakaranas po tayo ng masagana. Amen? Sa tuwing may pangako si Lord sa Bible, kalimitan ay meron din itong kaakibat na utos na kailangang masunod. Yan ang huwag nating kakalimutan. Every time that there is a promise, there is always a command. Kaya biyaya po ni Lord, malalaman natin ngayon kung paano tayo makakaranas ng galing sa kokonti hanggang sa maging sagana. Tayo po lahat manalangin. Panginoon, marami pong salamat because today we are going to learn the secrets on how to experience much. By your grace, O Lord, you're going to teach us. At salamat po dahil ikaw po ang aming taga-pagturo ngayong umagang ito. In Jesus' name, amen. Amen. Basahin ko po ulit sa inyo. Job 8, pero wag na yung verse 7 lamang. Basahin din ho natin ang verse 5 at verse 6. Sabi po dyan, ito po yung sekretong sinasabi ko sa inyo para makaranas tayo ng much. Sabi dyan, but if you pray to God and seek the favor of the Almighty, and if you are pure and live with integrity, He will surely rise up and restore your happy home. And then, verse 7, and though you started with little, you will end with much. Amen? May tatlong mahahalagang bagay na dapat tayong gawin para ma-experience natin ang little to much base sa nabasa po natin. First, ang sabi doon, you need to learn to pray. Diba? Hindi mahirap. No, tingnan mo yung katabi mo. Mukha bang nananalangin yan? Oh, amen. Oh, so hindi mahirap. Okay? That's the first secret. Another secret is, ang sabi doon, you need to seek for God's favor. Okay? So hahanapin mo daw, hihingi ka daw ng pabor sa Panginoon. And number 3, you must live with purity and integrity. Alam nyo po, mahaba po ito at napakarami natin pag-uusapan din eh. Pero ngayong araw pong ito, mag-part 1 muna tayo. Pwede ka po yun. Ang pag-aralan muna natin ay yung una. We need to learn to pray. For us to be able to experience much, we need to learn to pray. Ulit, Job chapter 8 verse 5, ang sabi doon, but if you pray to God. Di ba? But if you pray to God. Bago po nakarating sa verse 7, bago po si Lord nagsabi sa atin that we are going to experience much from little, ang sabi muna po niya ay huwag nating kakalimutang manalangin. Ang journey ng from little to much ay magsisimula sa prayer. Okay? So never expect that you are going to experience much kung hindi mo ito sinimulan sa panalangin. Diba? So always starts with prayer. Pero ang totoo, which is umiikot sa isipan nyo ngayon, nananalangin naman tayo Diba? Nagpe-pray naman tayo Pero parang bakit hindi lahat ng nananalangin ay nakakaranas ng sagana? Tama ba ako? Diba? Bakit kaya? Pare-parehas namang nagpe-pray. Ano kaya ang dahilan bakit hindi nararanasan ng madami ang kanilang answered prayers? Yan po ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Some don't experience much because, number 1, they never ask. Diba? Ang dahilan kung bakit hindi tayo nakakaranas ng much ay dahil hindi
nahingi. Katabi mo ang nanay mo? Kadami mo ang tatay mo? Hindi. Sinong katabi mo? Kaibigan mo? Sabi mo, pahingi. Okay. Pero hindi sa tao. Ang sabi ng Diyos, hindi tayo nakakaranas ng much because we never ask. James 4 verse 2. Sabay-sabay nating basahin. Ang laki ng LED wall natin. Thank you, Lord. Diba? Palakpakan naman natin si Lord. Sabi ko kay Tito Ito, si Rev Ito po, ipag-pray po natin, he's on his mission, nasa Amerika po siya, at later on po, ng stay niya doon, pupunta rin siya ng Canada. Diba? So ipag-pray natin na maging very anointed at successful yung kanyang biyahe, at ang protection ay nasa kanya. Pero sabi ko kay Tito Ito, bakit po ako yata ang unang makakaranas makagamit ng malaking LED wall? Hindi ho siya. Anyway po, kung last week po naghanda siyang mag-makeup, ako po'y nalimutan ko. Okay. Sabi po sa James 4:2, sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go! Ang linaw! Di ba? It's very clear. It's really clear. We do not have because we do not ask. May mga kapatid, lagi nang nainggit sa kanyang kapatid. Di ba? Ala, may favorite naman ng aking tatay. Lagi na lang siya ang binibigyan. Abay, alamin mo muna. Baka hindi mo alam. Yung kapatid mo magaling humingi, ikaw hindi. Sige, tama. Abay, sa aking mga anak, ay mayroon akong anak na talagang hindi naghihingi sa akin. Nakakatuwa naman. Ano? Pero meron din akong anak na mayat-maya na'y humingi. Oo, kaya lagi siyang meron dahil lagi siyang nahingi. Diba? Diba? Minsan, akala lang natin ay hindi tayo binibless. Ang pagkukulang lang natin ay hindi tayo humihingi. Okay. Isa sa pinakasimple pero pinakamalalim na dahilan kung bakit people fail to experience God's provision is because they never ask. Diba? Hindi sinabi ni James na hindi ka kayang bigyan ng Diyos. Hindi niya yung sinabi. Hindi niya rin sinabi ni James na hindi ka gustong bigyan ng Diyos. Okay? Ang sinabi niya, you do not have because you do not ask. Many people desires God's wisdom, guidance, provision, favor, intervention in their lives. Pero ang totoo, hindi sila nakakaranas because they never consistently bring these matters before God in prayer. Hindi naman ganun ka-consistent ang pananalangin eh. Hindi naman ganun katindi ang pag-asa sa Panginoon. The issue is not that God is incapable of blessing us. Hindi yun ang issue. Ang issue ay napili ng Diyos na ang panalangin ang paraan upang makakilos siya sa buhay ng tao. Okay? That is what God have chosen. Yun ang napili ng Diyos. Panalangin ang paraan para makakilos siya sa atin. Okay? Alam nyo, malimit. Sa biyaya po ni Lord, may mga lumalapit sa akin upang humingi ng tulong. Either ang tulong ay kung pwede ko daw makiusap kay Mayor, yan, si Mayor nandiyan. At kung pwede daw magkatrabaho sa munisipyo, sabi ko, kahirap gawin na rin ng aking sitwasyon minsan. Minsan naman ho, ang tulong ay baka may mga kakilala ako na pwedeng lapitan para siya'y mapaboran, yung mga ganon. O personal nilang pangangailangan ng inilalapit na tulong. Alam niyo po ang malimit kong sagot sa kanila? Gusto niyong malaman? Tunay, parang si Pastora Cha lang ang may gusto eh. Gusto niyo malaman? Okay. Ang malimit ko pong sagot sa kanila ay are, bago pa man natin lapitan yung mga gusto niyo, ako'y siguradong kayang kilusan ni Lord ang mga iyan sa iyong panalangin. Di ba? Amen? Ang tao kasi, mas madalas pang mag-worry kaysa mag-pray. Pero tayo naturuan na, di ba? Halos 1 buwan tayong sinabihan na, don't worry, be happy. O, kaya, pero ang totoo, mas madalas pang mag-worry kaysa mag-pray. Kapag may problema sa pera, nag-aalala agad. Kapag may problema sa pamilya, nagpapanik agad. Kapag may kinahaharap na pagsubok,
Hindi mapakali. Imbis na ipasa ang burden kay Lord, anong ginagawa natin? Sinasarili. Tama? Ha? Agad maghahanap ng solusyon. At kapag wala na, saka pa lang, nasa na si Lord? Ha? Alam nyo, the time spent worrying could have been spent praying. Diba? Yung oras na in-spend mo sa pagwo-worry, ay sana'y na-spend mo na lang sa pananalangin. Ha? Mas may mangyayari pa dyan kaysa sa pag-iisip natin ng pag-aalala natin. Anong normal na trabaho ng tao? Mas uunahin pang magreklamo kaysa manalangin. Diba? Ang totoo, mas malimit pa nating idaing sa iba ang ating mga problema kaysa ikwento ito kay Lord. Diba? Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo, ikaw yun. Mas malimit pa nating idaing sa iba. Alam mo, sa kagaling. Oy, Mari, kailangan ko ang tulong mo, ako'y pakinggan mo, tari kailangan kong ilabas sa iyo. Bago sa tao, ikwento natin kay Lord. Tingnan nyo ang trabaho natin. Analyze tayo ng analyze kung bakit nangyari. Ba't kaya gayon? Ba't kaya gayon? Iniisip natin kung kanina tayo lalapit. Anong ating magandang gawin? Baka may kakilalang makakatulong sa atin, hanap agad tayo ng matatawagan. Pero, very rare that we bring those concerns to the throne of grace. Napakadalang na bago natin isipin ang paraan, ay unahin muna nating manalangin. Mas gusto pa nating magpakapagod bago tayo manalangin. Alam nyo ang malimit na imik natin? Baka tamaan tayong lahat. Ang sabi natin, si Lord na lang ang tanging sagot sa ating problema. Di ba? Hindi naman pangit pakinggan, pastor Sadya namang si Lord na lang ang tanging sagot. Ang okay yon, wala akong problema dun sa prayer na yon. Ang problema ko, kung kailan mo sinabi yung prayer na yon. Did you get me? Yung prayer na, Lord, ikaw na lang ang tanging paraan o dahilan para masagot ang aking problema, walang problema yung prayer na yon. The problem is, when did you pray that? Kailan? Nung wala ng solusyon na makita? Nung wala ng taong malapitan? Nung lubog na sa problema, saka mo sinabi, Lord, kailangan kita. Di ba? Hindi ba mas tama na sabihin mo, Lord, ikaw na lang ang tanging sagot sa aking problema bago ka pa man maghanap o mag-isip ng paraan para ito ay masolusyonan. Di ba? Tama ba ako? Amen. Aray ko, pastor, nakakasakit ka. Ang gandang pakinggan ng statement But the right thing to do, idulog muna natin kay Lord through prayers bago natin trabahuhin. Don't get me wrong. Hindi ko sinasabing wag niyong trabahuhin ang problema niyo. Hard work is not wrong because God honors diligence. Ino-honor ng Diyos yun. But ang problema, many believers depend more upon their effort than upon God's help. They pray only after their plan fails. Mananalangin lang kapag nag-fail na ang plano. They pray only after their resources are exhausted. Pag walang-wala na. They pray only when every other option has been tried. Alam nyo, kahit papaikot-ikutin natin ang Bible, prayer was never intended to be the last resort of God's people. It was meant to be their first response. Naunawaan niyo yon? English? Okay. Naintindihan. Amen. Amen to my friends. Now, kahit pa paikot-ikutin natin ang Biblia, never inintend ng Bible o never ginusto ng Bible na ang panalangin ay huli nating resort or huli nating gagawin. Kailangan yan ang unang-una nating gagawin. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo,
Mananalangin muna ha. Yun. Yung may diin yung ha. Tapos may konting gigil. Mananalangin muna ha. Okay. Dapat ganyan. Pastor, tanong. Di ba ang sabi ng marami, alam niyo po marami akong pilosopong nakakausap eh. Ang sabi nila, di ka alam naman ng Diyos ang lahat? Di ka? Sinasabi yun. Alam naman ng Diyos ang lahat eh. Alam niya pag may problema ako. Alam niya pag may pangangailangan ako. Diba, sabi pa nga sa Biblia, bago pa man daw dumating ang lahat ng mga problema, alam na ng Diyos. Diba? Alam naman niya eh. Ang tanong ko, kung alam niya at mahal niya ako, bakit kailangan pa ako mag-pray? Nga? Tanong ng pilosopo, pero kahit paano, kailangan natin bigyan ng sagot. Alam niyo, prayer is not informing God about something that He does not know. Hindi yun ang panalangin. Ang panalangin ay hindi mo pagsasabi sa Diyos ng bagay na hindi mo pa alam. O na hindi pa alam ng Diyos. That's not prayer. Okay? Baka kayo malito. Sa tao, pwede. Pwedeng ganon. Parang nahingi ka ng pabor, ay, ano gang pabor ang gusto mo? Ayon. Hindi niya alam. Okay? Kaya, nakakapagsabi ka. So, ang intention mo, kaya mo sinasabi para malaman niya. Okay? Sa Panginoon, hindi tayo nananalangin sa Panginoon para malaman niya ang ating pangangailangan. Hindi. Alam naman talaga ni Lord yun. Okay? Alam ng Diyos lahat ng kailangan natin. Pero para saan po ang prayer? Kung ganun pala yun, bakit pa ako magpe-pray? Ito yun dapat. Ito ang mindset mo pag nananalangin ka. Prayer is an act of dependence. Okay? Ang panalangin mo ay pagpapakita sa Diyos na sa Diyos ka umaasa. Amen? Di ba? Hindi mo siya sini-inform ng iyong pangangailangan, hindi. Ipinararamdam mo sa Diyos, Lord, ikaw ang kailangan ko, kaya ako nananalangin. Amen? That should be your mindset in your prayer. Prayer is the humble acknowledgement that apart from God, we can do nothing. Amen? Yan ang iyong pag-amin na wala kang magagawa kung wala ang Diyos. Prayer reminds us that our hope is not ultimately sa abilidad natin, sa meron tayo, sa connection natin, pero ang hope natin ay sa Panginoon. Ang question is not whether God is able o kung kaya ba ng Diyos. Ang tanong ay kung idinudulugan natin ang mga ito sa Panginoon. Marami kasing tao, hindi na ako humingi sa Panginoon, hindi ko naman alam kung ako'y pagpapalain at kung kaya niya itong ganitong klaseng problema. Hindi ganoon, hindi yun ang issue. Dahil sure ako na kaya ng Diyos lahat. Ang gusto lang ni Lord, idinudulog natin sa Kanya para maparamdam natin na siya lang ang ating pag-asa. Do not hesitate to ask God through prayers dahil nakikinig ang Diyos. Okay? May mga tao ayaw manalangin kasi hindi niya alam kung nakikinig. Alam niyo, minsan nauunawaan ko rin May mga tao kasi sanay na ng imik nang walang nakikinig. Diba? Kaya naman, ang nangyari, nadala ng umimik. Wala rin naman nakikinig, hindi na naimik. Hindi na nagsasabi. Iginaya niya sa Panginoon. Dahil ang akala niya, hindi nakikinig ang Lord. Dahil minsan, hindi niya nararanasan yung mga hinihingi niya kay Lord. So many times that he prayed, but he did not get his answer. Kaya naman, ang nangyari, umayaw na rin sa pananalangin kay Lord. At ang akala niya, hindi nakikinig si Lord. Well, Isaiah 66 verse 24. Napakagandang verse. Para sa ating lahat ito. Ang sabi dyan, before they call, I will answer. While they are yet speaking, I will hear. Diba? Napakagandang verse. Bago pa man daw tayo tumawag sa Panginoon, sasagot na daw siya. At bago pa man daw tayo magsalita, nakikinig na siya. Amen? Alam mo yun, hindi ka pa naimik, nakikinig na si Lord. Bago man tayo magsalita, ay nasagot na siya. Kaya alam nyo, sa biyaya ni Lord, alam ko na encourage ko kayo ngayon. Di ba? That for us to experience much,
dapat talaga tayong mag-pray. Amen? Huwag niyong hahayaan ang araw niyo na hindi kayo mananalangin. Don't let that day pass. Pagkagising sa umaga, pray. Bago matulog, pray. Bago kumain, pray. Bago mag-CR, pray. Para madaling lumabas. Okay? Okay. Ipag-pray nyo lahat ng bagay. Pagsakay ng jeep, pray. Lord, your protection sa driver, yung protection nyo po sa aming sasakyan, sa biyahe, pray. Pray for everything. In your class, pray. Lord, wag po matawag sa recitation na hindi iyon. Okay. Iba iyon. Okay. Everything you do, you pray. Iyon ay pagpapakita nyo na hindi bagay na maranasan yung gusto nyo dahil talagang kayang ibigay ni Lord. Uulitin ko, pagpapakita natin na lahat ng bagay iniaasa natin sa Panginoon. Amen. Number 2, para tayo'y makaranas ng sagana. Una, kailangan manalangin. Kaso, dun sa James, may kasunod din yon. Okay? Anong sabi? Kaya hindi nakakaranas ang marami ng sagana because they ask, but they don't believe. Iba yung usapan ng pananalangin lang at iba yung usapan na ng nanalangin at ng naniwala. Kailangan kung mananalangin tayo, kailangan maniniwala tayo na may sagot sa panalangin natin. Merong mga tao magagaling humingi, pero hindi naman naniniwala. Meron ba nun, pastor? Ay nako, meron. Baka nga marami sa ating nandito'y gayon. Alam mo bakit, pastor? Paano mo natunayan? गर्ने, pag nagpe-pray, ang kanyang mindset ay nagbabaka sakali. Alam mo yon? May mga ganun tao eh. You're praying but you're not believing. Nag-iintay ka. Baka sakali, wala namang masama kung hindi mananalangin. Di ba? Iyan ay pagpapakita na hindi ka masyadong naniniwala. James 1 verse 6 to 7. But when you ask Him, be sure that your faith is in God alone. Okay? Ang linaw ng sabi, pag humingi ka daw, God alone. Okay? Ang sabi sa verse 7, such people should not expect to receive anything from the Lord. So kapag ikaw pala yung nanalangin at hindi ka naniniwala, may verse 7. Talagang hindi ko nakita sa laki. Okay, di nila ako titingin. Okay. Ang sabi, such people should not expect to receive anything from the Lord. Sayang ang prayer. Kung bibitawan mo ng walang paniniwala, kasi hindi rin tatanggap. Marami sa atin, nalimutan, that prayer is not merely presenting a request. Hindi ka lang basta nagpe-presenta ng request. Hindi yan opisina na nagbigay ka ng request slip na baka sakaling mabigay ang iyong need. No. Again, uulitin ko sa inyo, prayer is expressing trust in God alone. Okay? Pagpapakita ng tiwala kay Lord. Marami sa atin magaling manalangin gamit ang labi. Pero punong-puno naman ng duda ang puso. Huwag mo nang tingnan yung katabi mo, hindi siya yon. Okay? Paano ko ito nasabi? Tingnan nyo ha. Nag-pray ka kay Lord. Pagkatapos mo mag-pray, tatakbo ka na at mag-aalay ng itlog. O kaya, magpapabless ng lapis o ballpen. Hindi ka? Tingnan nyo, anong klaseng nanalangin yun? Saan ka nagtitiwala para makapasa sa iyong exam? Sa Lord o sa ballpen mo? Hindi ka? Gets nyo? Pagpapakita ng contradiction. Ay bet nag-alay ng itlog para po hindi daw umulan. Okay? Diba? Kung naipag-pray mo nang hindi umulan ipag-iprito mo na lang ang itlog. Now, pagpapakita na may duda sa puso kapag ganyan ang ating ginagawa. Pag nag-pray ka at humingi ka, paniwalaan mo na. Amen? Nag-pray ka na
Hindi yung nagdadasal tayo, pero parang hindi naman tayo kumbinsido na maiibigay ni Lord ang kasagutan. Samantalang ang linaw-linaw ng sabi ni Lord sa Matthew 21:22. Kung kayo po'y nakapunta na sa aming bahay, kayo po'y iniimbita ko, pag gusto nyo hong pumasyal, magsabi lang ho kayo. Meron ho ako doon sa aking pader na nakasulat, Matthew 21:22, ang linaw sabi ni Lord. Ang sabi dyan, whatever you ask for in prayer, if you believe, you will receive. Di ba? Walang problema sa pagbitaw ng panalangin. Ang problema, bumitaw ka ng panalangin, hindi ka naniwala, kaya hindi ka tumatanggap. Ang iyong pagtanggap ay nakadepende sa iyong paniniwala. Huwag mo yang kalilimutan. Ang galing nating magsabi, Lord, please provide. Lord, kailangan ko are. Lord, may pagluhod pa. Di ba? May pag-iyak pa. Lord. Pero sa loob-loob mo, ari ang tunay na naikot. Ibigay kaya? Haliga. Pero ang tagal ko nang ipinapanalangin yun eh. Parang imposible naman yata eh. Ala, sigurado ako, hindi pa para sa akin iyon. Tingnan mo, iyan ang mga tumatakbo sa isip natin. Tama? Walang naamin eh. Amen. Thank you, Lord. Napakabuti po ng mga taga J.A. Rosario talaga. Amen. Pagpapalain na talaga tayo. Okay? Ang problema minsan, hindi talaga kakulangan sa panalangin. Ang problema, kakulangan sa tiwala. James says, be sure that your faith is in God alone. Hindi ibig sabihin nito, wala ka ng tanong sa puso. Hindi ibig sabihin nito, wala ka ng kahinaan. Hindi ibig sabihin nito na wala ka ng moments of fear while waiting for the answer to your prayer. Ang ibig sabihin nito ay kahit may takot ka, ay nagtitiwala ka pa rin sa ating Panginoon. That is what it means. Sige, palakpakan mo si Lord. Yung kahit hindi mo pa nakikita ang sagot, nagtitiwala ka pa rin kay Lord. At kahit hindi mo naiintindihan yung sitwasyon, nagtitiwala ka pa rin sa Diyos. Alam nyo, faith is not believing that God can. Hindi yon. Baka kasi malito kayo eh. Ang pananampalataya po sa pagsagot ng inyong panalangin ay hindi ang paniniwala na kaya ng Diyos sagutin sa inyo. That is a wrong mindset. Bakit? Kasi lahat ng bagay kayang sagutin ng Diyos. Lahat ng bagay kayang gawin ng Diyos. That is how powerful He is and that is how almighty He is. Ano? Walang hindi kaya ang Diyos. Eh kahit nga si Satanas, alam niya na kaya ng Diyos. Okay? Hindi yun ang faith. Ano ang faith? Faith is believing that God is good. Faith is believing na ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay gagawin according to His will para maibigay ang iyong gusto. Diba? Yun ang pananampalataya. Pinagtitiwalaan mo, hindi yung kakayanan ng Diyos. Ang pinagtitiwalaan mo, yung karakter ng Diyos. Amen? Na ang karakter ng Diyos ay mabait, ang karakter ng Diyos ay mabuti, ang karakter ng Diyos ay tapat. Amen? Kapag nananalangin tayo, hindi tayo nagtitiwala sa lakas ng ating panalangin. Hindi tayo nagtitiwala kung gaano natin ka-passionate i-deliver yung panalangin. Hindi ganun. Nagtitiwala tayo mismo sa Diyos na ating pinananalanginan. 'Di ba? Doon tayo nagtitiwala. Hindi ka nakafocus sa hinihingi mo sa Diyos. Hindi dapat ganun. Kundi naniniwala ka sa karakter ng Diyos. Bakit ka pa mananalangin kung hindi rin lang ikaw magtitiwala sa Kanya? Diba? Parang ganito yan eh. Tingnan nyo ariha kung garni tayo. Kung ang bawat panalangin ay sasamahan natin ng pag-aalinlangan, ang kaparehas natin ay tayo nagtanim ng binhi, tapos pagkatanim natin, araw-araw tuwing umaga, hinuhukay natin at tinitingnan natin kung yung binhi ay natubo na. Gets niyo ako?
Ganyon ang nananalangin ng nag-aalinlangan. Okay? Ang tunay na nananalangin na nagtiwala, kapag tanim ng binhi, pagdating doon sa lupa at iyong nadiligan, hindi mo na binubungkal pa. At tinitingnan kung ayos pa. Katagal naman, baka nakain na yung binhi. Ano gayon? Hindi na ulit tutubo. Diba? Ang tunay na nananampalataya, pagkabitaw ng panalangin, nagpapasalamat ka na at nag-iintay ka na sa pagdating ng sagot ng iyong panalangin. Amen. Faith learns to leave the matter in God's hands. Diba? Yun ang faith. Tinuturuan mo ang sarili mo na naibigay ko na kay Lord. Basta ang imik mo, nahingi ko na kay Lord, kaya excited na ako sa pagpapala ko. Amen. Faith says, Lord, nagawa ko na ang bahagi ko, nanalangin na ako, ngayon, nagtitiwala na po ako sa inyo. Isa sa mga ebidensya ng pananampalataya ay yung natututo ka ng magpasalamat kahit hindi mo pa nakikita ang sagot. Amen? Diba? Nagpapasalamat ka, hindi dahil hawak mo na. Wala pa nga Diba? Hindi yun ang pinapasalamatan mo. Don't get me wrong. Baka sabihin nyo, ka-weird talaga nitong mga taga-JA1. Lord, salamat po sa bagong sasakyan. Sabi nung kapitbahay, nasa angga. Lord, salamat po sa bagong bahay. Nasa angga, natulo pa rin naman kahit naulan. Pag naulan. Diba? Nasaan ka? Ang pagpapasalamat ay hindi dahil hawak mo na yung blessing. Nagpapasalamat ka kasi hawak na ng Diyos ang blessing. Amen? Nagpapasalamat ka hindi dahil sigurado ka na sa outcome. Nagpapasalamat ka dahil sigurado ka sa karakter ng Diyos na iyong hiningan. Kaya kapag nananalangin tayo, kailangan pinagtitiwalaan natin ang Diyos na ating pinapanalanginan. Hindi man agad dumating ang sagot, hindi man ito dumating sa paraan na inaasahan natin, naniniwala tayo na ang Diyos ay nakikinig, kumikilos, at laging gumagawa ng pinakamabuti ayon sa kanyang kalooban. Amen? Now, yan ay napakahalaga. Okay? If you want to experience much, hindi ka lang basta mananalangin. Kailangan magtitiwala ka, maniniwala ka na ibibigay ng Diyos ang iyong panalangin. Amen? Mabilis lang po tayo. Number 3 na tayo. Okay? Ngayon, people still don't experience much. Kahit pasabihin niyo, Pastor, katagal ko nang naririnig yung preaching na yan. Nakailang turo na si Rev Ito dyan na manalangin at maniwala. Pero hanggang ngayon, ako na may nananalangin, ako na may naniniwala, ay kung sa paniwala laang, ay katindi kong maniwala, bakit hindi ko pa rin nararanasan? Alam nyo, may patatlo. Are ang patatlo. They ask with wrong motives. Sabi sa James 4 verse 3, and when you ask, you don't get it because your motives are all wrong. Aray ko. You want only what will give you pleasure. Okay? Sometimes, the problem is not that we failed to pray. The problem ay hindi dahil hindi tayo nanalangin. The problem ay hindi dahil hinanalangin tayo nang hindi tayo naniniwala. Hindi yun Alam ko nag-pray kayo. At alam ko nga, baka mas madalas pa kayong manalangin kaysa sa akin And sometimes, ang pananalangin nyo pa nga ay mas passionate kaysa sa iba. Pero marami ay wala pa rin karanasan ng answered prayers. Sabi ni James, one possible reason is because our motives are wrong. Mali ang motibo. Alam nyo, God does not only examine our prayers, God also examines our hearts. Amen?
Hindi lang yung klase o yung paraan o yung pagtitiwala mo sa panalangin mo ang tinitingnan ng Diyos. Tinitingnan din ng Diyos ang puso mo. Minsan ang focus natin ay kung ano ang hinihingi natin. Sa laki nito o sa liit nito. Alam mo yun? Lord, madali naman sa iyong ibigay ari, kaliit naman. Lord, ako na may mag-iintay, alam kong malaki ang hinihingi ko, pero ako'y mag-iintay. Alam mo, may mga ganyan tayong moments eh. Ano, minsan nakatingin tayo sa value ng hinihingi natin. Siguro kaya hindi pa nadating kasi masyadong mahal. Alam nyo, wala namang kay Lord value eh. Kasi He owns everything eh. Alam mo yun? Yung isang posporo na palito, kapareho lang niya ng presyo ng Mercedes-Benz kay Lord. Walang pinagkaiba yun. Kaya hindi yun dapat ang tinitingnan. Ang iba, ang problema natin, diyan tayo nakafocus pag humihingi tayo kay Lord. Kaya hindi tayo nakakatanggap. Pero alam nyo, iba ang focus ni Lord. Kung tayo, nakafocus tayo sa ating hinihingi, si Lord, nakafocus kung bakit natin ito hinihingi. Gets niyo ako? Hindi siya nakafocus sa klase ng hinihingi mo o sa value ng hinihingi mo. Wala siyang pakialam doon. Ang concern na concern ni Lord, bakit mo siya hinihingi? Okay? What's the reason you're praying for that? Tandaan natin, si Lord on His sovereign power, wala siyang obligasyon na ibigay ang lahat ng hinihingi natin. Wala. Baka akala nyo, obligasyon ni Lord ibigay lahat ng hinihingi natin eh. Ang ating panalangin ay hindi para kumbinsihin ang Diyos na suportahan lahat ng plano natin. We're not praying that way. Ang panalangin ay para i-align ang puso natin, ang mga pangarap natin, at ang mga gusto natin sa kalooban ni Lord. Dapat ganun. Hindi natin binabago ang isip ng Diyos para sumunod siya sa atin. Tayo ang binabago ng Diyos sa panalangin para matuto tayong sumunod sa Kanya. Okay? The question is not merely, ano ang hinihingi ko? The deeper question is, bakit ko hinihingi ito? Nakukuha niyo ako doon? Alam niyo, ito yan eh. Minsan gusto natin ng promotion. Pero para saan? Bakit ka nahingi ng promotion? Para mas makapaglingkod ka ba? O para mas maipagyabang natin ang ating mga accomplishments? That's the question. Malimit, nagpe-pray tayo ng malaking pera o pera. Ang tanong, para saan? Para ba maging blessing tayo sa iba? O para mas malaki ang panggastos natin sa lifestyle natin? Diba? Again, the question is your motive. Para saan ang hinihingi mo? God is not against blessing His people. Don't misunderstand me. Hindi ayaw ng Diyos na pagpalain tayo. Gusto niya tayong pagpalain. In fact, napakaraming beses sa Biblia na ipinakita ng Diyos ang kanyang desire to bless His children. And He proved that He blessed them. But God is also very careful not to bless something that will eventually destroy us. Nag-iingat masyado ang Diyos na pagpalain tayo ng isang bagay na alam niyang maglalayo sa atin sa Kanya. That's why be careful on what we pray. Tingnan nyo, example na lang dito sa lupa. Ang mga tatay na nandito, June na po, June na. 2 linggo na lamang, tayo naman, Father's Day na. Ano? Okay. Anong gusto nyo? Bibigyan din kayo ng bulaklak? Okay. Tingnan nyo ang mga tatay sa lupa. A loving father, hindi naman niya talaga ibinibigay ang lahat sa kanyang anak kahit pa may kakayanan siyang ibigay. Tama? A loving father does not give everything to his children that his children ask for.
No, kahit pa kaya niya, no. Bakit? Alam mo, ang ibinibigay lang ng tatay, yung alam niya na makakabuti, yung alam niya na tama, at yung alam niya na makakatulong sa anak niya. Tama ba? Tama. Kaya mga anak na nandito, huwag kayong magtatampo sa magulang nyo pag hindi binibigay ang gusto nyo. Bakit? Because your parents know na hindi lahat ng hinihingi nyo ay makakabuti sa inyo. Amen? Ay, walang na amen. Klaseng kababait ng mga bata dito. Amen. Good job, Pastor BJ. Okay. Kaya minsan, okay, ang sagot ng Diyos sa atin ay no. At huwag kayong maghihinanakit sa Diyos kapag sinagot tayo ng no. Bakit? Kasi ang no ng Diyos ay hindi laging rejection. Many times, it is protection. Amen. Palakpakan natin si Lord. God sees things that we cannot see. Kita ng Diyos ang mga bagay na hindi natin nakikita. Alam niya talaga kung ano ang magiging epekto ng blessing na hinihingi mo sa iyo. Alam niyang hindi makakaganda kaya hindi pa dumadating. Okay? He knows whether success will make us humble or proud. He knows that. So if you're praying for success and success is not yet coming, in short, may inaayos pa si Lord sa puso mo. He knows whether abundance will make us generous or selfish. Bakit ka bibigyan ni Lord? Kadamot mo naman. Tinitingnan mo yung katabi mo. Hindi ka? Okay. Pagpapalain ka ni Lord kung generous ka din. Amen? Parang ayos ba yun? He knows whether the thing we're asking for will bring us closer to Him or farther away from Him. Lord, bakit ba naman hanggang ngayon reject pa ako ng reject sa trabaho ko dyan sa abroad? Nakakailang apply na ako, nagagastusan na ako. Ang sabi ni Lord, David, kita dadalhin diyan, mapapalayo ka lalo sa akin. Di ba? You know, God is more concerned with our character than our comfort. Mas concerned si Lord sa kaayusan ng karakter mo kaysa sa makomportable ka lang. Mas concerned si Lord sa ating holiness than our happiness. Mas masaya si Lord pag nakikita niya na ang buhay mo ay sa pabanal ng pabanal. Kaysa ang buhay mo ay sa pasaya ng pasaya ay makasalanan naman. Hindi ka? God is more concerned with our transformation than our gratification to Him. Alam nyo, minsan si Lord, hindi naman niya talaga gustong-gusto na magpasalamat tayo na magpasalamat sa Kanya eh. Alam nyo, mas gusto niya, yung araw-araw ng buhay natin, nakikita niya, may binabago siya at may nababago sa ating mga karakter. Amen? Sige, palakpakan mo si Lord. Kaya ngayon, alam nyo na ang sikreto. Exciting part na. Papunta na tayo sa exciting part. Alam na natin kung anong sikreto. Manalangin, maniwala, i-check ang karakter. Pabilisan tayo ngayon ng pag-discover kung ano yung mga bagay na gustong baguhin ni Lord sa karakter natin. Pabilisan yun. At pag na-discover mo, abay, baguhin mo agad. Di ba? Change immediately. Para maranasan natin at tanggapin yung pagpapalang inaasahan natin. Tingnan nyo ha. Pray ka ng kotse. Lord, pingin bagong kotse. Pasahero ka pa nga laang. Kung magmura ka sa mga kamote driver ay inam. Ba't ka bibigyan ni Lord ng kotse? Di lalo na kapag may kotse ka. Hoy, ano yan? Salasala ka naman eh. Gets nyo ka ako? My God is more concerned on your character. Ayusin mo ang karakter mo. Dadating ang kotse mo. Amen? Amen? Amen. Pray ng bahay. Kung mamula naman ang bahay ng iba'y inam, ala,
Bago ng bahay, mukha naman luma. Ano yun? Sige, galing. Malaki nga ang TV. Wala man Netflix. Sige lang. Di ba dapat change your character? Alam mo yun. Kapag tama ang motibo ng panalangin natin, nagiging very powerful ito. Because now, our desires are beginning to align with God's desires. Kaya siya nagiging powerful eh. Uma-align na yung desire mo sa gusto ni Lord. Kaya immediately, dadating yung sagot sa panalangin mo. Kasi pareho kayo ng gusto ng Diyos eh. Alam nyo, biyaya po ni Lord kami mag-asawa. Sa prayer namin every morning, ang lagi naming sinasabi, Lord, biyayaan nyo po kami na maging pagpapala sa iba. We always say that. Lord, give us the grace to be a blessing to others. Okay? Dapat kasi, humihinto na tayo sa stage ng buhay natin na nagsasabing, Lord, i-bless niyo po yung mga bagay na gusto kong gawin. Dapat, nagsisimula na tayong manalangin ng Lord, turuan niyo po ako na gustuhin ang mga bagay na gusto niyo. That should be our prayer. That kind of prayer is very powerful. That kind of prayer pleases God. That kind of prayer positions us to receive what God has prepared for us. Okay? Before asking God, bago natin tanungin si Lord, na i-examine o aralin o pansinin ang mga sitwasyon ng buhay natin, kailangan hingin muna natin kay Lord na siya sa atin ang mga puso natin. Okay? That should be what you are asking for. Psalms 139 verse 23 to 24. Sabi dyan, search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. Point out anything in me that offends you and lead me along the path of everlasting life. Diba? Point out anything in me that offends you. Lord, ituro mo sa akin yung mga bagay na alam mo na hindi ko tamang ginagawa. Diba? Kaya bago natin itanong, Lord, ano ga po ang aking mapapakinabang sa inyo? Okay. Mas maganda siguro munang itanong natin, Lord, ano po ang pwede kong maitulong sa simbahan o sa inyo? Diba? Because when our hearts align with His heart, our prayers become very, very powerful. Amen? Tatlong bagay para makaranas po tayo ng masaganang buhay. Unang-una, pagdating sa pananalangin, we really need to learn to pray. And the way to pray ay yung inilatag ko po sa inyo. Ask, believe, and check your motive. Diba? Worship team, please. Mamaya po, may gagawin po tayo before we end. Alam ko po lahat tayo ay may mga matitinding panalangin. At kahit pa narinig nyo yung mga preaching nito, buhay na buhay sa puso at isip nyo ang pangangailangan nyo. We're going to do something today. Alam nyo, something great. Kikilos po ang banal na spirito sa atin mamaya. Papaano kikilos ang ating Holy Spirit? Ipapaalam sa atin ni Lord yung mga bagay na pumipigil sa pagdating ng ating panalangin. Yung mga character or the characters na mga kailangang mabago sa puso natin. Ipapaalam yun. At pag nakuha natin o na-remind ka na ipakita sa iyo ng Diyos iyon, immediately after that, hingi tayo ng tawad kay Lord. Then, we will try our best to do what God wants us to do. At pagkatapos nun, mananalangin tayo bago tayo matapos. Kasi malinis na ang puso natin. Kaya sigurado yung mga panalangin natin makakarating na sa atin. Amen? Ayos po yun? Amen.
Can we all stand up? Magpapasiyasat tayo. Sabi sa Psalms 139, diba? God said there, "Search me, O God. Point out anything in me that offends you." May I request na tayong lahat ay pumikit. Let's close our eyes and bow down our heads. And hayaan natin, let the Holy Spirit work. At ikaw mismo, mananalangin ka at sabihin mo kay Lord, Lord, siyasatin niyo po ako. Ipaalam mo sa akin kung ano yung mga dapat kong malaman na dapat kong iayos sa aking karakter. Yes, Lord, listen. And I pray po, oh Lord, my request is that This alabaster jar kausapin niyo po. is Ipakita niyo po all I have of worth. lahat Break it ng mga bagay at na your dapat namin feet, baguhin. Lord. It's less than you deserve. Marami kaming pagkukulang, marami kaming pagkakamali. Let us know it, Lord. We're precious and Oh, you Holy Spirit, move now. the sounds of my desires and the fullness of my joy. This alabaster Search jar us, oh God. Search us. is all I have. Search of us. worth. I'll break it at your feet. Point Lord. out anything Yes, and you deserve. na nakaka-offend. You're far more beautiful. We're precious and you. Yes, Lord. The sum of my desires. Lord, ngayon, naralaman na po namin kung ano yung mga pagkukulang namin. Ngayon, lahat tayo, hingi tayo ng tawad kay Lord. Ask for forgiveness. At hingi tayo ng biyaya na mabago natin ito. Now, sorry, Lord. Sorry, Lord. Ma-pride ako, Lord. Sorry, Lord. Pagmura ako, Lord. Sorry, Lord. Mapandaya ako, Lord. Sorry, Lord. Mapagsinungaling ako, Lord. Sorry, Lord. Sige, tell Him. Tell Him. Ngayon, ready na tayo. And I'm excited. Kasi sabi ng Diyos, now that you have a heart that is clean, a heart that is aligned, naka-align na ang puso natin sa Panginoon, panahon na ngayon, ilatag mo sa Panginoon ang iyong mga hinihingi. We need to pray. Kailangan mong sabihin and kailangan mong paniwalaan. Kasi ang motibo mo ngayon, tama na. You have the right motive now. You have the right heart now. No? Sabay-sabay kayo. Sabay-sabay tayong lahat. The count of 3. You're going to pray to God. Sabihin mo lahat ng gusto mo sa Panginoon. And He is happy to give you much today. 1, 2, 3. This alabaster jar is all I have. Yes, of Lord. worth. Yes, Lord. I'll break it at your feet. Nakikinig po Lord. kayo sa aming panalangin It's ngayon. less than you We have the deserve. right heart You're full of We have the right beautiful. motive. at inilalatag namin sa inyo ang mga panalangin namin. This is our prayers, Lord. This is our prayers, Lord. And thank you, Lord, kasi sasagutin mo ng lahat ng mga panalangin namin ngayon. You're going to answer all our prayers. And we're going to experience much because we have learned to pray. Dahil naniwala na kami, natuto na kami, manalangin sa iyo, Lord God. At hindi na kami basta bumibitaw ng panalangin na hindi namin ito pinananampalatayanan. Lord, salamat kasi sa Diyos, sa iyo kami nagtitiwala. Ang tiwala namin, Lord, ay hindi sa galing ng aming panalangin o sa klase ng aming panalangin.
Ang tiwala namin, Lord, sa'yo ang tiwala. My heart hasn't afraid. Oh Lord, we thank you. Lord, we thank you. Salamat, Panginoon. Kasi lahat na nandito at lahat ng nasa online ay makakaranas na ng saganang buhay. In Jesus' name, Amen.